Headline natin ngayong araw, mga peking birth certificates na nagkalat daw sa Davao. Alright, details from News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta yung investigation dyan? At sino ang nag-release at kumuha ng fake birth certificates na ito? Lord, Pauline, mula 200 ay umabot na ng 1,200 ang naiimbestigahan na late registrants na pawa umanong mga Chinese national sa local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon nga sa National Bureau Investigation Region 11, sa isinagawang press conference kaninang umaga ay nagpapatuloy ang kanilang ginawang investigasyon sa pagtunton nitong mga identity ng mga birth certificate na na-register or na-release doon sa local civil registrar ng Santa Cruz sa Davao del Sur. At ayon nga kay Regional Director ng National Bureau of Investigation Region 11 na si Attorney Arcelito Albao ay tinutunto na nila itong mga lugar, mga barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur kung saan naka-address itong mga birth certificate na pagmamayari umano ng mga Chinese national. Lord? Hi, Bril, no? Ito si Pauline. May balita na ba tayo kung may kinalaman nga ba sa mga POGOs itong pagkuha ng mga halos mga Chinese nationals, no, ng fake birth certificate? Umakit na nga, sabi mo, sa 1,200 yung iniimbestigahan. Pero alam ba natin kung may relation nga to sa mga POGO? Pauline, ayon nga kay Attorney Arcelito Albao, ang Regional Director ng NBI 11, posible umanong may kinalaman or related ito nga 1,200 mga late registrants na mga pawang Chinese umano sa issue ng POGO dito sa bansa. Kasi nga, yung mga nakapangalan o yung mga address nitong mga itong mga nag-register doon sa Santa Cruz sa Davao del Sur ay mga taga Maynila umano. So iniimbestigahan ng NBI 11 ngayon kung may posibleng related itong mga Chinese national na nag-late register dito sa Santa Cruz, Davao del Sur sa POGO dito sa bansa. Pauline? Bril, balita ko nagkaroon doon ng press con kanina on peace and security issues. Sino ang mga nandun at ano ang mga issues sa pinag-usapan nila? Lord, every Wednesday ay may ginagawa dito nga press conference dito sa Davao City at mga guests dito or mga panauhin dito mula sa defense sector ng ating pamahalaan galing sa AFP at sa Coast Guard at maging sa Davao City Police Office at ito nga National Bureau of Investigation. So hinggil naman sa itong kinalaman sa peace and security dito sa Davao City ay present din kanina si Police Captain Hazel Tuazon, ang ating spokesperson sa Davao City Police, at sinabi nga niya kanina na handa na ang Davao City in terms of safety and security measures sa gagawing Kariwan Festival sa susunod na buwan. Lord? Lord, kumustahin na rin natin yung mga kababayan natin dyan sa Davao, no? Pagkatapos ng mga baha, ilan pa ba ang mga nasa evacuation centers? Kamusta rin sila? Yung kanilang mga bahay, makakauwi na ba sila? Yes, Pauline, tama ka nga dyan. No? Kagabi ay sinalanta ng pagbaha ang ilang barangay dito sa Davao City, dulot ng malakas na pagulan dahil nga sa tinatawag na low pressure area. And ayon nga sa Office of Civil Defense 11, kanina ay na-interview natin na si Ezra Fernandez, ang information officer ng OCD 11. At sabi niya, nasa Davao City is 7 barangay ang apektado sa nasabing pagbaha dito sa lungsod dulot ng low pressure area. At swerteng wala ng mga missing or casualty ang kanilang natala. At swerte din wala ng mga residente
sa evacuation area. At kagabi nga, may ilang barangay na nagkaroon ng forced evacuation sa mga residente. But gayon pa man, kaninang umaga ay nagsibalikan na sila sa kanilang mga pamamahay. Pauline? O Bril, pahabol lang na tanong, ano? Nakikita namin ng mukhang okay ng weather so far dyan, pero may alam ka ba kung medyo masungit ang panahon dyan sa mga karatig puok dyan sa Davao? Tama ka nga dyan, Lord, no? Medyo mainit na ang panahon dito sa Davao City at lumabas na nga sa ating paligid ito nga si Haring Araw. At sa karatiga lugar naman dito sa Davao City at maging sa Mindanao, ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dito nga sa ating Mindanao ay may ibang mga lugar na binaha at may natala din na mga missing. At doon naman sa Zamboanga City ay may nagkaroon ng landslide dulot ng malakas na pag-ulan at na-recover na din itong dalawang missing na pawang namatay na or mga casualty. Dalawa sa mga casualty dito sa nangyaring pag-ulan sa Mindanao. At sabi ko kanina, ang pag-ulan dito sa Mindanao ay dulot pa rin ng low pressure area dito sa atin. Lord? Alright, ilang buwan ng mga tanong natin. Next time na lang tungkol doon sa hinahanap nilang personalidad ng batas. Pero maraming salamat sa oras mo. Bril Montalvo, ang ating news correspondent from Davao. Thank you, Bril.